Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nang babalik-balik mga babayan at ito pag-usapan natin. No? Grabe, ano na nga ba itong nangyari dito kay Senator Marcoleta mga babayan at tila kung ano-ano na po ang kanya mga pinaggagawa po ngayon. No? At ito po ba ay sign na siya po ay desperado na? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan. No? Grabe desperado na ba etong si Senator Marcoleta mga babayan? Ha? O nabisto ang kanyang mga pinaggagawa? O baka naman na naghahanap na lang ng palusot itong si Senator Marcoleta matapos po siyang kutsain, i-bash at pagtawanan po sa social media. No, kasi eto nga no, ang usapin kasi dito mga babayan is yung kanya pong sinabi tungkol po diyan sa Kalayaan Island Group mga babayan, no? At ngayon naman po, since nagsalita po yung mga tao, no, isa na nga po itong si Senator Ping Lacson. At meron po siyang ginawang hamon itong si Senator Marcoleta. Hinamon niya po no, itong si ex-Justice Carpio mga babayan. At siya naman po ay pinalagan no, netong si ex-Justice Carpio mga babayan. No, pero ang problema kakasuhan niya daw po ng kaso itong si ex-Justice Carpio ng treason. At ang malala po niyan mga babayan, maging etong si Senator Ping Lacson ay kakasuhan din daw po no, ng ethics complaint dahil po mga babayan, in-splice daw po ni Senator Ping Lacson yung video. Para daw po magmukhang yun yung kanyang sinabi, no? Magmukha siyang masama sa ating mga kababayan. Ang problema kasi hindi mo na inisip no netong si Marcoleta siguro yung kanya mga sasabihin mga babayan. Sabi nga dito no, Senate President Pro Tempore Ping Lacson has questioned the reported plans of Senator Rodante Marcoleta to file an ethics complaint against him over an allegedly spliced video, as well treason complaint against Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Mga babayan, this came after Marcoleta claimed that a circulating video was edited to make it appear that he supports surrendering the Kalayaan Group of Islands in the West Philippine Sea. Yun naman po kasi talaga yung lumalabas at yun din naman kasi yung kanya sinabi mga babayan. Diba? Ngayon, no, siguro napaso itong si Marcoleta dahil sa kanyang kadaldalan mga kababayan. Kung ano-ano na yung kanyang nasabi, hindi natin maintindihan kung bakit niya nasabi yun mga kababayan. No, naghamon siya ng debate, pinalagan siya ni Antonio Carpio mga kababayan. Tapos ngayon sasabihin niya, no, kakasuhan niya ng treason. Alam niyo yung mga ganitong galawan yan, yung mga sinasabi natin, no? Na kapag ito pong mga tao na to, like example, mga DDS, mga babayan, no? Kapag ang mga DDS nasusukol nyo na, no, do sa isang usapin, no, sa isang debate, mga babayan, kapag yung mga yan nasusukol nyo na, ang ginagawa nila, aatakihin nila kayo ng personal. O kaya, yung mga ganitong pananakot, mga babayan. It's either kagaya nito, no, pinapalabas nila na si Justice Carpio ang may kasalanan, no, kaya lumiit daw di umano, no, ito pong aangkin natin diyan sa West Philippine Sea. No, pero inexplain na po 'yan 'Di ba? Na hindi po lumiit no yung ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. No? Tapos sasampahan niyo ng treason si Carpio. Samantalang sabi ko nga, no, itong si ex-Justice Carpio ang isa sa mga nakipaglaban, no? Isa sila sa dumepensa, ipinaglaban yan pong West Philippine Sea. 'Di ba? Diyan po sa UNCLOS. Ikaw Marcoleta, ano bang ginawa mo?
Ano bang ginawa mo para ipaglaban yung West Philippine Sea? No? Tama na yung pang-uuto siguro. Yung mga mauuto nyo lang, yung mga DDS na supporters nyo. Tapos ito ngayon palalabasin ninyo na nag-splice itong si Senator Lacson ng video para palabasin na masama ka. Palabasin na masama yung sinabi mo. Parang may mali ata dyan. Okay, so ito panoorin natin itong balita na to mga babayan, no? Para mas maliwanagan tayo. Alright? Let's go. Nakarating na raw kay Senator Ping Lacson na sasampahan siya ng ethics complaint ng isang kapwa senador. No, 'di ba? Nakakatawa lang di ba? Hindi mo maintindihan kung ano pa, itong demolition tactics na lang ba dahil alam niya na nagkamali siya, parang ganun ba? Demolition tactics na lang doon sa mga taong nagsiwalat na itong mga sinabi niya. Marami namang kababayan natin ang nakapanood nito. 'Di ba mga kababayan? Alam niyo kagaya nga na sinabi natin, no, kaysa diyan nagfo-focus itong si Marcoleta. No, mag-focus ka doon sa 2,000 na kuryente na libre na pinapangako mo nung panahon ng kampanya. Doon ka mag-focus, hindi sa kung ano-anong bagay. Habang si Senator Rodante Marcoleta naman ay may nakahandang draft ng ethics complaint pero hindi pinangalanan kung para kanino ito. Narito ang Frontline Report. Sa isang social media post, ibinunyag ni Senador Ping Lacson na plano siyang sampahan ng ethics complaint ng isang kapwa senador. Nag-ugat daw yan sa isang spliced o kinatay-katay na video mula sa pagdinig ng Commission on Appointments. Sabi dito, reports have reached me that a fellow senator has threatened to file an ethics complaint against me for supposedly splicing a video taken during a CA confirmation hearing. Hindi binanggit ni Lacson kung sino ang magrereklamo, pero iginiit niyang hindi siya marunong magkatay ng video. Sa isang interview naman, kinumpirma ni Senador Rodante Marcoleta na meron na siyang draft ng isang ethics complaint, pero hindi niya binanggit kung laban kanino. Nag-ugat daw ito sa umano'y paglalabas ng maling naratibo tungkol sa sinabi niya sa Kalayaan Island Group. Nako, tama na yung mga ganyang palusot. Sinasabi ko mga babayan, no, dapat pagka nagsasalita tong si Marcoleta, no, isang beses lang sisitahin, no, o i-correct siya. Alam niyo kung bakit? Kasi the more na na-observe ko lang mga babayan, the more na nag-explain kayo, no, the more na nagpapa-interview kayo do sa mga tao, like sila Batong Bakal, no, sila ex-senator, nakalimutan ko yung pangalan ng isang senator, no, Tolentino, mga babayan, 'di ba? Sila Batong Bakal, Tolentino, yan, no, sila si Commodore Tariela, 'di ba? The more na nag-explain sila mga babayan, the more na maraming nakukuha sagot, no, si Marcoleta, napapag-aralan niya maigi. No, ngayon kung kagaya nito, nagkamali, nadulas. Sabi natin nadulas si Senator Marcoleta, no? Dapat isang beses niya lang i-explain. No, hayaan niyo silang lumutang na sa ere. Hayaan niyo silang mapaisip na lang. No, na mali ba ako o ano ba? Tapos hayaan niyo silang mag-explain. Kasi the more na nag-explain kayo, the more na marami silang nakukuhang information, the more na makakahanap, no, ng mga sagot yan, the more na makakahanap ng strategy yan. Abogado nga 'di ba? Ganyan yung mga nakikita natin yun sa mga abogado, no? The more na marami kasi nasabi, no, the more na marami silang nakikita na pwedeng ibato sa iyo. The more na marami silang nakikita na pwedeng ibuelta sa iyo. 'Di ba? O ngayon lumalabas pa na itong si Justice Carpio ang may kasalanan. Samantalang siya yung nagsalita noon na isurrender yung KIG, mga babayan. Diba? Isa sa tungkulin ng isang senador yung pagpapahayag ng tama para kasi tinitingala kayo ng mamamayan. Diba? Dapat ganun din, Senator Marcoleta. No, magpahayag ka ng tama. No, dahil kung sinasabi mo na dapat yung senador nagpapahayag ng tama dahil tinitingala ng taong bayan, no, dapat ganun din yung inyong ginagawa. Pinatiwalaan kayo ng mandato na magsilbi kayo ng tapat.
Opo. Di ba? Kaya nga po, honorable ang Pagkatapos, tawag eh. Di ba? gagawa ka ng ganong klaseng naratibo, ibang-iba doon sa tunay na nangyari. May, Kayo po ba naniniwala na iba doon sa totoong nangyari itong sinasabi ngayon ni Marcoleta? Ha? siguradong sa ethics committee ang bagsak mo. Ako. Matatandaang umani Ako nakikita ko dyan mga babayan, parang panakot na lang yan. No, yung ethics committee na yan, yung ethics complaint na yan. No, parang ano yan, parang walang pinagkaiba yan doon sa gusto kang patahimikin. Di ba? No, na wag na kayo magsalita kasi i-ethics complaint ko kayo. Parang ganun. ng Batikos si Marcoleta sa naging pahayag niyang isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Kalaunan, nilinaw ng senador na kulang sa konteksto ang lumabas na pahayag. Nasabi niya lang daw na isuko ang Kalayaan dahil nagkakaproblema na roon. Hindi binanggit si Marcoleta kung sino mismo ang nasa likod ng spliced video. Actually, no, hindi ko pa rin gano'n napanood ng buo yung video. Pero tatry ko lang mga babayan, no. Pero kung ganun man, no, kung hindi man niya na-explain maigi yun, mga babayan, dapat on the spot in-explain niya para hindi yun lang yung konteksto na nakuha. Kasi kung yun yung sinabi niya, no, syempre, yun yung pupulutin ng media. 'Di ba? Pero kung may sinabi siya na karugtong doon, in-explain niya kung bakit, mga babayan, no, baka isama rin ng media yun. 'Di ba? Pero kung after na sinabi niya and then sa labas na siya nag-explain, parang humanap na lang ng palusot yun pag gano'n. O humanap na lang. No, na pwede niyang idugtong, mga babayan. Pero anya, pinagdugtong-dugtong ito para gumawa ng maling naratibo na kalaunay ikinagalit ng mga taga-Pag-asa Island. Pinag-in-splice niya, So ito in-splice niya. So parang sinasabi dito ni Senator Marcoleta, yung senador na sinasabi niya ang gumawa ng splice video. No, kung si Senator Ping Lacson, yung kanyang tinutukoy dito, di parang sinasabi niya na si Senator Ping Lacson ang gumawa nung splice video na yon. Di ba? So bakit naman gagawin yun ni Senator Ping Lacson? Unang-una siya na may hawak ng Blue Ribbon Committee. Di ba, mga babayan? Kung yan man ito napapag-usapan lang natin, mga babayan, no? Kung yan man ay sinasabi ni Senator Marcoleta out of nowhere, no, parang gusto lang niyang akusahan itong si Senator Ping Lacson na sinasabing si Senator Ping nga yung nag-splice ng video, hindi ba parang sinisiraan lang niya si Senator Ping Lacson kung sinasabi ni Senator Ping na hindi siya yung nag-splice ng video? Very China yung mga ganong strategy, mga babayan. Propaganda ang dating. dugtong niya, ang hindi magkakadugtong talaga. Oho. Anong ibig mo sabihin? Ba't mo ginagawa ito? Anong pakay mo? Anong motibo mo para gawin yon? Sa ngayon, wala pang detalye kung kailan ihahain ng senador ang ethics complaint. Nagbabalita mula Yun po yung explanation ni Marcoleta, mga babayan. Kayo po ba naniniwala dyan sa explanation ni Marcoleta? Kayo po ba naniniwala po dyan? Kasi kung ako lang tatanungin, parang hindi po ako naniniwala doon sa sinasabi ni Senator Marcoleta. No, kasi ewan ko para sa akin, no, parang hindi ka paniwala No, yung mga ganyang parang palusot na lang, mga kababayan. Kasi nga, no, nakikita natin talagang binanatan siya sa social media. No? Maraming nagalit sa kanya. No, kaya nga tinag siya as isa sa mga senador, mga babayan. No, kasi lumalabas na parang gusto niya ipamigay yung Kalayaan Island Group kaya nagalit sa kanya yung mga taga-Pag-asa Island di ba? Ngayon, kung ikaw ay senador, dapat hindi ka rin kasi nagsasalita ng mga bagay na alam mong sensitibo sa panahon ngayon dahil nga alam natin noon na may issue ang Pilipinas at saka China with regards dyan sa claim sa West Philippine Sea. At hindi mo rin maiaalis sa mga babayan natin na mapaisip dahil bago nangyari ang mga bagay na to, pinatawag ka ng isang tauhan ng embassy ng China. Mapapaisip ka talaga sa mga galaw ngayon ni Marcoleta. Kasi isa pa, senador ka.
dapat ang inaano mo, ang kiniklaim mo, yung ano ng Pilipinas. Dapat yun ang pinoproteksyonan mo. 'Di ba? Pero hindi, parang anong nangyari, lahat ng bumati ko sa'yo, binanata mo rin. So parang may mali. O ano masasabi niyo dyan mga babayan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.